So yung time na binubuo ko to ay yung time na engine refresh ko to, tapos binaklas ko. Ang pansin ko lang sa mga tao, yung mga nakapaligid sa akin, yung mga kilala ko, parang hindi believe sa akin eh, no? Wala, hindi believe mga parts na magagawa ko to, ang ganyan. Bagay, may ganun talaga eh, parang inuusgahan tayo eh. Pero okay lang yun kasi hindi naman nila alam yung ginagawa ko eh. Up, may hams. Diba? Naglalagay na sila ng hams dito ah. So yun mga parts, good day. Good day sa inyo mga parts. Welcome ulit sa ating maliit na channel. At ulit, ito, may video na naman tayo. Kahit paminsan-minsan, ayos naman. So, sa video na ito mga parts, pag-usapan natin kung ano, na-experience ko ba. Yan, na-experience ko sa pag-engine refresh. Kahit hindi naman tayo mekaniko, yun, sadyang mahilig lang talaga siguro akong mga likot. Kaya kahit pa paano eh nagawa natin, nagawa ko pala ng maayos. Well, di ko naman pinagpipilitan, no, sa kung sino makapanood ng video na to, di ko pinagpipilitan na gawin nyo yan, na mag engine refresh or mag DIY kayo, no? Kasi yung mga pansin ko, kaya naman ako nagdi DIY kasi interesado akong matuto yan. Tsaka may mga bad experience din naman ako sa pagdating sa kasa, then sa ibang mga mekaniko na sabihin natin mekaniko tabi-tabi lang dyan, mga ganyan. So kung meron kilala naman kayo na mekanik talaga na marunong, ito kayo siyempre, di ba? Sa mga mahiling mag DIY na katulad ko, tuloy lang natin. Di ba? Kasi hindi naman tayo lahat kayang i-afford din yung mga gastos talaga. Yan. Isa sa dahilan eh yung kahit pa paano mataas na rin ang odo niyan. 66k, di na biro yan. Sa iba nga eh, may standard silang sinusunod eh. 50,000 kailangan engine refresh, no? Required naman yan sa lahat ng engine na pagdating sa motor. Required yan. Kasi para mas mapatagal nga naman talaga yung ibang parts ng motor, para mas sumaba yung mga pyesa, yung buhay ng pyesa natin. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon in good condition talaga yan, you know? So yun. So masasabi kong ang mahirap sa pag-engine refresh eh yung ano, paglilinis. Paglilinis, tapos ihiwalay mo mag-isa yung engine sa chassis, tapos ikakabit mo mag-isa. Sa pagkabit wala na akong masyadong problema sa pagkabit o pag-install. So I mean, yung ibabalik yung mga pyesa, wala na akong ano doon, wala na akong masyadong problema doon. Kasi natatandaan ko naman yung mga parts, yung mga tornilyo. Pag hindi nyo kabisado yung mga tornilyo, yung iba iniiwan ko na lang yan sa head, para hindi ko makalimutan na yung tornilyo yun eh yun pala. Pero yung ibang parts sa may side, sa may magneto side, yung mga tornilyo doon kabisado ko na yung mga itsura eh. Siyempre sa pagbaklas kaya nakakabisado ko na yung mga klase ng tornilyo, yung 8mm, yung sukat, yung 10mm sa may radiator, yan, tornilyo sa may BBA, yan. Nakakabisado rin talaga eh pag gusto ka pa ulit-ulit. So yun ang experience ko nga, yung pagbaklas, pagkabit. At ang dahilan ko nga, yun nga, sa isa sa ano, dahilan eh hindi na rin biro yung odo na tinakbo. Yan, kumbaga may karapatan na rin talagang may engine refresh. Tapos isa rin sa mga dahilan ko eh yung lagitik. Yan, matagal ko na na-experience yun, nakakwento ko naman sa mga past video ko. Nawawala, bumabalik, nawawala, bumabalik. Yun. Tapos marami nagsasuggest na ganitong engine oil ang gamitin. Ginawa ko naman yung mga yun, kasi lang
hindi naman naging epektibo sa akin yung mga ganong engine oil. So doon na lang ako sa paniniwalang engine oil na gusto ko talaga. Yun, yung Castrol nga, yun ang ginamit ko. Kaya yun. Hanggang sa ngayon, yun pa rin gamit ko. Ang nagastos ko, umabot ng mga 6,000. Bakit inabot ng 6,000? Kasi bumili pa ako ng battery. Magkano yung battery? Magkano yung battery na bili ko? Nasa 2,000 plus, diba? Imagine that. Nagpamahal yung battery. Tapos palit ng coolant, yan. Coolant, siyempre pag nagbaklas ka talaga ng head, talagang matatapon yan. Hindi mo naman pwedeng ibalik yan kasi once na tinanggal mo yan, contaminated din. Ayan talaga, sadyang ganoon. Talagang gagastos at gagastos ka talaga sa mga pyesa yan. Tapos balit ng valve seal, piston ring, head gasket, base gasket, yan. Tapos yun nga, nagpalit ako ng timing chain, timing guide, mga parts, yan. Tapos yung timing chain na yan, laki ng duda ko, laki ng ano ko, dun lumalabas yung lagitik. Yan, yung after ng gamit ko lumalagitik na. Magpatakbo ko siya ng 30 minutes o isang oras, mga ganyan. Yun, lumalabas na yung lagitik niya. Pero hindi na siya ganun kadalas yung hindi ko pa na-engine refresh siguro mga isang linggo, wala. After ng isang linggo, babalik. Pero ngayon, ilang beses ko nang ginagamit. Halos magwa 1 month na. Hindi na talaga mabalik yung lagitik. Yan. Except na maingay yung panggilid ko. Tinamad na kasi talaga ako yung time na alam kong panggilid yung maingay. Saka medyo kinapos na rin ako ng budget kung ipapalitan man sa panggilid. Pero siyempre, ma-address naman natin yan sa mga susunod na araw. Talaga. Hindi naman tayo isang bagsakan kaya nating bumili ng pyesa talaga. O kaya bumili ng panibagong motor. Masaya at masarap sa pakiramdam na na-address yung mga ganung bagay. Nakitaan ko rin pala ng worn out na rin yung timing guide ko sa lower chain guide. Yan. May gas-gas na rin siya. Yun. Isa rin siguro yung sa dahilan kung bakit yun may lagitik na siya. Yan. So hindi lang ang lagitik sa mga rocker arm or bearing. So para sa akin, based sa napansin ko, observation sa lahat ng moving part, mga parts, wag lang pagdating sa sigunyal, mga parts, no? Pagdating sa sigunyal, mas matano yun. Mas malupit yun. Talagang uubarin talaga natin o bibiyakin talaga natin yung engine o crankshell, mga parts. Pero yun nga, nabanggit ko sa last video ko, madali na lang ang pagbiyak o kung magpapalit ng ng sigunyal o yung crankshaft, yan kung tawagin. Pwede naman yun. Talagang matututo talaga tayo. Pero syempre hindi naman lahat makaka-relate sa sinasabi ko. Yan. Sarap lang talaga sa pakiramdam. Hanggang ngayon hindi pa rin ako masyadong makapaniwala na nagawa ko na ganun lang. Uy, swabe ngayon sana lang sa susunod na pagkalikalikot ko meron ng diagnostic tools. Kitaan ko rin ang kahalagahan yung diagnostic tools na yun, mga parts talagang kakailanganin talaga pag mga FI. Sa engine, walang problema sa engine kasi talagang makakabisado at kabisado mo kung matututo talaga, diba? Basta interesado ka. Yan. At hindi pala ako bumili ng mga genuine parts sa kasa. Yan. Hindi ako bumili doon, mga parts. Bumili ako ng pyesa sa online. Yan. Isa sa mga legit na store. Yan. Shopee lang, Shopee.
kay ano, saan ba to, para kung sakaling nais nyo lang din, kay JRM Moto Parts and Accessories ba yun, mga genuine parts ng Yamaha meron sila yan. I-post ko na lang sa video na to yung JRM Moto Parts and Accessories, tama ba? Basta yun, post ko na lang sa video na to kung saan yun mga parts. Sa Shopee lang ako umorder, at legit naman na store to mga parts pagdating sa mga genuine. Wala kayong problemahin dito. As matagal na rin akong bumibili sa kanya. Sa kanya akong bumibili ng mga slider piece, mga ganyan. Tapos minsan pag walang parts sa kanya, kay Ace Precision Parts and Accessories ba yan? Yun, yung dalawang yun, bandang norte yung shop nun eh. Bandang norte, hindi ko lang Valenzuela o ano. Basta doon medyo may kalayuan. Yan, in-orderan ko, pero goods naman. Importante kasi legit yung mabibili mong parts, mga parts eh, no? Ang experience ko kasi sa kasa, ganito mga parts eh, pag wala silang parts, wala silang pyesa, mag-aantay ka ng mga 2 linggo. Mas masama mga 1 month mo marireceive o tatawagan ka para masabi sa'yo na may parts na silang ganito, di ba? Siyempre para sa gumagawa o sa ginagawa natin, parang mahirap naman ganun katagal, di ba? Tulad ko, ilang ano ko ba bago natapos. Sa video madali kasi compilation lang pag kung sakaling gagawin. Halos 2 linggo. Kasi may mga parts talaga minsan na hindi mo malalaman na sira na sila hanggat hindi mo nakikita o nababaklas talaga yung engine. Hindi ba? Ganun eh. Kaya minsan yung ibang marunong ng mekaniko, ang lagi nilang sinasabi, sa ngayon i-check natin, malalaman natin pag nakita natin yung mga pyesa. Ganun yung ibang mga marunong ng mekaniko. Hindi yung pepresyohan kang agad, di ko pa nga nababaklas. Pag nagpapa-engine refresh mga parts, normaling pinapalitan yan ha, para may idea kayo mga parts. Normaling pinapalitan valve seal, yan, valve seal, piston ring, or depende nga sa kondisyon ng piston nyo. Kasi mayroon tinatawag na parang pinakasunog sa piston, yung pinaka burn nya, para mag-required kayo magpalit ng piston o piston kit. May required na sunog. Try nyo i-search kung ano yung mga required na sunog. Kung yung sunog ng carbon deposit umabot na sa, lagpas na sa pinaka oil ring, yan, minsan obligado na kayo magpalit ng piston, piston ring, yan. Sa akin hindi naman maabot sa ganon, medyo brown lang siya, pero yung itim o yung carbon deposit na sinasabi ko, hindi naman umabot sa ganon mga parts. Tapos sunod na papalitan ko dito pag medyo nakalawang-lawang. Ano naman mga parts, yung belt. Kapagpag na yung belt ko. Tapos yung ano, huling check up ko sa belt ko, nagsisimula na magkaroon ng crack, pero pwede pa naman, pwede pa, kaya pa naman mga 5K na takbo. Yan talaga. Inuuna ko muna yung internal parts na kailangan ng motor. Yan, makabanayad ang takbo nya pag nag-engine refresh talaga. Kala mo bago ulit yung ano eh, yung takbuhan nya, yung minor nya. Siyempre nabawasan ng mga carbon deposit o natanggal. Hindi ko akalain na gano'n yung mga gastos ko, no? 6,000 plus. Nandahil lamang sa battery. Siguro hindi ko isasama yung battery, siguro nasa mga 4,000 lang. 4,000 lang. Tapos may binili pa akong tools. Nga pala, may binili pa pala akong tools, no? Kaya ano, mahal. Kaya kailangan naman eh. Mas gusto ko pa nga bumili mga tools talaga eh, kaysa yung mga accessories. Yan, mas gusto ko pa yung tools talaga. So, yung time na binubuo ko to, ay yung time na engine refresh ko to, tapos binaklas ko. Ang pansin ko lang sa mga tao, sa mga taong ibang mga nakapaligid sa akin, yung mga kilala ko, parang hindi believe sa akin eh, no?
Wala, hindi believe mga parts na magagawa ko to, ang ganyan. Bagay, may ganun talaga eh, parang inuusgahan tayo eh. Pero okay lang yun kasi hindi naman nila alam yung ginagawa ko eh. Ganun. Hindi ko naman sila pwedeng i-judge kung bakit ganun yung iniisip nila sa akin. Pero okay lang yun, normal na yun talaga. Base sa akin pagsasaliksik pagsasaliksik sa mga sa mga self-study talaga, self-study pagdating sa mga engine yan, pinakamahalaga talaga sa pagbabaklas ng makina. Dapat alamin mo yung timing, mga timing mark pagdating sa motor, tapos yung mga standard na valve clearance yan. Kulang nga lang ako sa experience talaga. Gusto ko pang magkaroon ng experience about sa mga ganyan, sa mga engine. Kaso lang wala tayong pwedeng tambayan na shop. Wala na kasi dating tinatambayan kong shop eh. Pagdating sa mga motor mga gumagawa, wala na. Hindi ko alam kung buhay pa ba yun. Sana mayroon tayong shop na pwedeng tambayan para kahit pa paano nakikita natin yung mga gawa nila, yung iba-ibang diskarte, paano mapadali yung gawa. Sana meron tayong shop na pwedeng tambayan na gano'n. So ayun lang siguro for today mga parts. At sa video na to, di ko naman kayo inuobliga na mag DIY. Ang pag-DIY kasi nasa tao, yung nagnanais lang talagang matuto rin or makatipid. So ayun lang for today mga parts. Salamat. Uy, nakalusot.